Makakausap po natin mga kapuso ngayong umaga. Oo. Yes, ang una natin makakausap ay si House Committee on Appropriations Chairperson at Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Swansing. Then makakausap din po namin si former Senator or Senate President Yes. Franklin Drilon and of course si Senator JV Ejercito. Yan, si Senator Franklin Drilon, dating Senate President, matagal siya naging chairperson o chairman ng Senate Committee on Finance. Kaya matatanong natin dun sa kung paano ba binabalang kasi yung budget, pwede ba yan na mag-appear na lang ang bagong item pagdating sa Bicameral Conference Committee. Nandun na tayo sa may power of the purse ng Kongreso, pero ganun ba, abot ba yon ng kanilang kapangyarihan? Although nagawa na, di ba, sa 2025 budget at sa 2024 budget, pero yun ba, dapat ba yung ulitin? At saka yung sa flood control project, siya yung nagpatigil nung dredging contracts, yung ibabayad mo yung dredging, eh di sabi niya, teka muna, yung dredging na yun, di mo maintindihan kung ginagawa talaga, di ba? So, ginawa niya, nila nung panahon niya, bumili na lang ang DPWH ng dredging equipment. DPWH nang gumawa niya, kaya alam, mukhang balik sa dating gawi. So, mga kapuso, yun ang ating tatalakayin. Yan. Ladies first. Yes, of ladies course. Ladies Nasa first. atin Unahin ang na linya. natin. Nasa linya na po natin si House Committee on Appropriations Chairperson Micaela Swansing. Good morning, ma'am, and welcome po sa Super Radio DCWB. Hello po. Good morning, Ma'am Isa. Maraming salamat po. Thank you so much for having me on your program. Naku, kami po magpapasalamat dahil first time namin kayo makakausap dito sa Bantay Balita sa Kongreso at eksakto po dahil bukas ay aarangkada na po yung budget briefings, deliberations para sa 2026 National Expenditure Program. Ma'am, ano pa ho ba yung mga preparations po na ginagawa ng inyong committee, lalong-lalo na dahil may mga inilatag ng reforme si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez para matiyak nga raw po yung transparency and accountability. Opo, actually po napakarami po nating preparatory work na ginagawa. Una na po ginawa na natin yung organizational meeting ng Committee on Appropriations last Thursday kasi kailangan na po natin mag-full blast pagdating po sa Lunes. Tuloy-tuloy din po yung ating engagement sa mga civil society organizations. So I believe dahil po gusto natin na pagdating ng Lunes ay nandiyan na po sila kabilang na sa ating mga deliberasyon bilang ating kapartner. So alam ko po ongoing na din po yung accreditation process para po sa ating mga civil society organization. Siyempre bukod na po yan sa ating patuloy na pag-coordinate sa lahat ng mga ahensya at mga departamento patungkol po sa scheduling na ating deliberation sa mga dadating na linggo. Opo. Congresswoman, kasi may mga hindi pa rin mawawala syempre yung mga agam-agam, 'di ba? Na bagamat may mga reforms nga po na isinusulong yung House of Representatives para nga po mas maging transparency, nandiyan na po yung open BICAM natin. Ito ho bang mga nabanggit ninyo na mga reforma, talaga bang makakatulong siya para mawala na yung mga iniisip na ay may insertions pa rin o kaya may dagdag bawas pa rin sa budget o kaya meron pa rin pork barrel sa pambansang pondo? Opo. Sir, papasadahan ko lang po ng mabilis yung tatlong malalaking reforma na ating po isinusulong. Yung una po ay yung pag-abolish ng tinatawag na small committee. So ngayon po magkakaroon na po ng subcommittee on budget amendments review na nakapaloob mismo sa Committee on Appropriations na tatalakay po ng lahat ng mga proposed amendments sa ating budget. Yung ikalawa po, yung ating tinatawag na open BICAM or yung pagbubukas po ng Bicameral Conference Committee, at yung pangatlo po ay yung aktibong partisipasyon ng mga civil society organization. So lahat po ito ay ang ating pong goal ay maging mas bukas, mas maging transparent ang pagbuo ng budget. So yun po, talagang binubuksan na po natin yung tabing sa proseso ng pagbuo ng budget. So makikita na talaga ng taong bayan yung lahat po ng mahakbang pagdating po sa budget deliberation. Clarify ko lang po, Congresswoman Swansing, yung binanggit ninyo na wala ng small committee, kundi subcommittee na, sa Bicameral Conference Committee ho ito. Hindi po. Ito po ay nasa sa Appropriations punto po. Committee. Yes, Appropriations Committee hanggang plenaryo po. So ngayon po ang malaking pagkakaiba, dati po kasi yung small committee ay binubuo, kino-constitute po siya at the plenary level. Ngayon po, simulang-simula pa lang po sa pagsisimula pa lang ng deliberasyon sa level ng Committee on Appropriations, nandiyan na po kaagad yung Subcommittee on Budget Amendments Review. So parallel po yung pagtakbo ng mga deliberasyon
sitwasyon sa pagtanggap at pag-deliberate po sa mga amyenda. Sa Opo. Senate kasi ganun din, House Finance Committee, kasi sa House ang tawag ho, para sa benefit ng ating listeners, viewers, sa House Committee on Appropriations, sa Senate, Senate Committee on Finance, sa Senado, merong subcommittee talaga. So, halimbawa, DOH, so yung sa health, iba-ibang sector sila ang mag-handle. Ma'am, ganito po, ang Kamara, alam ko, nag-approve ng resolution para nagsasabi na i-open, Open bubuksan yung bicameral conference committee. Ang Senado po, mas marami siyang gustong gawin doon sa inaprubahan po ng Senate. Number one, bukod doon sa open bicam, number one, ipapublish yung General Appropriations Bill kasi sa mga nakalipas na taon pala, yung GAB1 hindi na napapublish online. Ang dumadating sa Senate yung libro. So nakikita lang natin na isa sa publiko yung National Expenditure Program, at kapag napirmahan na ng presidente, ang gusto ho ng Senate, ma'am, at agree ho ba kayo dito na ipapublish lahat yung inaprubahan ng Senado, inaprubahan ng Kamara at ng Bicameral Conference Committee para mapagkumpara po ng publiko? Isa po yan sa mga tinitignan namin ngayon kasi po ngayon sa punto ng pag-aproba pagkatapos po ng ikatlo at huling pagbasa sa Kongreso. Isa po yan sa mga tinitignan namin na yung official na version ng GAB na itatransmit po ng Kongreso sa Senado ay pwede rin po nating isa publiko. So tinitignan din po natin yan. Wala pang po yun, hindi pa final? Kailangan po kasi namin ng formal din po na resolution o pagtalakay sa Kongreso. So as of now po hindi pa po yan official. At saka yung isa pa, gusto rin ho ng mga senador, merong matrix para ipakita yung mga Matrix. changes. Kaya lang, may papakita mo yung matrix na yun kung lalabas nga yung printed version at saka yung digital version nung tatlo. Tsaka susugan ko na rin yan kasi may nabasa ko, sabi ni Senator Ping Lacson, mas maganda kung i-detalye din kung Sino ano yung- yung amyenda at sino yung mambabatas na nagpasok ng amyenda na yun. Sa kasalukuyan po kasi, sa Kongreso po kasi karamihan po ng mga amyenda na pinapasok natin ay yung tinatawag na institutional amendments. So, yung mga institutional amendments po, yun po yung nag-emanate mula po sa iba't ibang mga ahensya at departamento. So, posible po namin gawin yan at an agency level. At makikita naman po yan dahil bukas naman po yung deliberasyon ng Subcommittee on Budget Amendments Review. Makikita din po yan na ating mga kababayan yung mismong pagtalakay ng mga institutional amendments na iyon. Ayun, so Opo. magkakaalaman po, ma'am, isa sa publiko ho ninyo, halimbawa may nagtanong, sino ang nagpadagdag ng budget ng Department of Health? Halimbawa, sino nagpadagdag niyan? Bakit naging ganito ang halaga? Ilalabas po ninyo yun, ma'am. Yun po kasi mag-emanate na po from the agency yung institutional amendments eh. Pero makikita naman po natin yan kasi pag nagkaroon na po nung mismong committee deliberations, dun po nagkakaroon ng proposed amendments pagdating po sa interpellation ng mga kasama natin sa Kongreso. So karaniwan po ang dati nating ginagawa ng mga nakaraang taon at ganun din po yung ating gagawin. Nasa forma po kasi ng motion yan kung sino yung magpo-propose. Halimbawa, may isa pong congressman pwede magsabi, I move to increase the budget of the Department of Health by X amount. So, doon pa lang po sa mismong committee deliberations, makikita po na natin yon sa mismong takbo. Congresswoman Swansing, yung po bang subcommittee, kasi last Thursday, nag-cover po kami nung organizational meeting po ng House Appropriations Committee. Tama po ba wala pa siyang mga members? Pero ngayon po ba napag-usapan na kung sino-sino po yung bubuo nitong subcommittee na ito? Opo, sa kasalukuyan po, Ma'am Isa, tama po yun. Nung Thursday, wala pa po. Ngayon po, kasalukuyan na po ako nakakatanggap ng mga nominasyon mula sa iba't ibang mga partido. Kasi po, di ba, ang ating pong tinalakay ay ang tinitingnan nating komposisyon ng Subcommittee on Budget Amendments Review ay magkakaroon po ng representation mula po sa iba't ibang mga political party, party list coalition at minority. So kasalukuyan na po ako nakakatanggap ng mga nominasyon ng mga partido.
Opo, and last Thursday, nakausap din po namin kayo sa isang ambush interview na pag-usapan din po natin yung sa AKAP, yung Ayuda sa Kapwa Sangkita program. Then, Opo. nung Friday, may binanggit si House Deputy Speaker Janet Garin dahil nga po zero allocation ang AKAP sa 2026 NEP. Ang sabi po ni DS Janet Garin, baka pwede na lang i-expand yung AIX. Tapos, ang sabi po ng Malacanang, hindi na pondohan ng AKAP dahil meron pa palang pondo for this year. So ano po talaga ang magiging direksyon natin, Congresswoman Swansing, para po sa AKAP? Opo. Tulad po nung sinabi ko nung Thursday, kasalukuyan pa po kasing tinatalakayan sa Kongreso. Kailangan po kasi collective decision ng buong Kongreso kung ano po yung gagawin natin patungkol po sa AKA. Pero syempre po, tulad po na inyong binanggit, tinitignan po natin yung mga ganyang bagay, yung utilization at kung ano po ba yung needs sa mga dadating na taon. Yun naman po yung parati natin ginagamit na criteria pagdating po sa pagbalangkas ng bawat programa sa NEP. So, yun po, tulad po na aking binanggit, ongoing discussion pa rin po yun. Kailangan din po nating sumangguni sa ating pong Secretary Rex Gatchalian patungkol po doon sa possible na pag-expand ng AIX guidelines. Kasi po kasalukuyan, di ba po, ang criteria po yung indigent natin ng mga kababayan. Yeah. Yung AKA po kasi mga minimum income wage earners. So kailangan po nating kausapin din po isang guni sa ating mga partners sa DSWD patungkol po sa pag-expand ng guidelines. Congresswoman, kasi itong AKAP, wala sa National Expenditure Yes. Program. So ibig sabihin, hindi po siya hiningi ng DSWD. Kagaya nung last year, sabi din nila hindi nila hiningi. So mga mambabatas po, senators and congressmen na ang nagpasok nito. Ma'am, this time ho ba, meron na ho ba sa inyong communication o ito ho ba gusto ng mga kongresista na ipasok ulit sa NEP? Meron pong ilan na nagpapadating sa akin na kung pwedeng tignan yung pagpondo sa AKAP. So meron na rin po mga ilan-ilan na mga kongresista na nagpapaabot ng ganoon kasi binabahagi din po nila kung paano nakatulong ito sa kanilang kanya-kanya mga constituencies. Pero pagdating po dun sa overall na pagtalakay, kung ano po yung disposition ng House, wala pa po tayong ganong pag-uusap. Kasama ho ba si Speaker sa nag-request na ito ibalik sa budget, ma'am? Sorry po? Kasama ho si Speaker Romualdez? Wala pa po. Wala pa pong sinasabi si Speaker patungkol po doon. Ayun, opo. Pero ma'am, sa inyo ho ba, okay lang sa inyo na ipasok ito sa budget kung halimbawa yun ang maging kagustuhan ng mga kongresista, kung yun ang maging clamor na ibalik itong AKAP dahil para sa constituents? Okay ba yun sa inyo? Sa inyo ho bang tingin ay legal ito na ipasok sa budget kahit po wala sa NEP? Opo, kasi po nasa prerogative po ng House kung ano po yung mga gusto nating gawin patungkol sa NEP. So if the discussion comes to that, we'll take a look at all of it po. Of course, we want to move po basis in line with legal and constitutional requirements. So kung dumating man po sa punto na maging desisyon po ng Kongreso na pondahan po muli yung AKAP, sisiguraduhin po natin na within legal and constitutional requirements po yung pagpasok natin ito. Kasi po, kung i-create ito na bagong item, sabihin na po na magagamit ng Congress yung power of the purse, meron hong paghuhugutan. So, ibig sabihin, merong agency or may program na babawasan. Magiging ganun po iyon kasi po realignment po yung ating gagawin. So titignan din po natin, babalangkasin din po natin yan kung meron man pong mga ahensya na gobyerno na maaari po tayong maghugot ng pondo doon. Kasi po nakikita po natin yan sa mga nakaraang taon, di po ba, na paminsan may mga pinopropose po, may mga panukala po ng mga programa, yung iba't ibang mga ahensya na makikita natin medyo mababa yung utilization mula sa nakaraang taon o makikita natin na medyo hindi ganoon ka-epektibo yung particular na line item na yon. So gagawin po natin yun para sa lahat ng mga ahensya. Kaya doon po siguro kung kakailanganin man, doon po natin pwedeng hugutin sa ibang mga programa ng ibang mga ahensya o sa loob mismo ng DSWD na pwede po nating
bawasan dahil sa utilization nung nakaraang taon. Opo. Congresswoman Sonsi, ngayon din po kasi napag-uusapan yung panukalang Constitutional Convention or CONCON para sa charter change o CHACHA. Ito, what if lang naman ano? What if biglang may magsabing kongresista na, uy, pondohan na natin itong CONCON for CHACHA. Paano po kaya yung magiging sistema nito, ma'am? Kung isa lang po sa ating mga kasamahan yung re-raise nun, kailangan pa rin po kasi magkaroon ng ganyang pagtalakay sa level ng buong Kongreso. So, siguro po yung ganun pong sasabihin ng isang kongresista, posible yung maging trigger sa pag-uusap patungkol doon. Pero again, collective decision po ng buong Kongreso yung kailangan natin patungkol sa pagpupondo ng mga particular na programa. Opo. Congresswoman Swansing, itong 2025 national budget, may mga nabansag dito or nagbansag bilang most corrupt budget. Ito pong 2026 national budget na inyo pong tatalakayin, paano po natin matitiyak na hindi ganun yung magiging pag-iisip ng mga tao na ay corrupt to, maraming mga ipapasok, maraming mga isisingit or babawasan? Yun po talaga yung ating goal ang pagdating po dito sa mga reforma na ating isinusulong para po talagang matanggal po yung agam-agam na ating mga kababayan patungkol sa mga proseso ng budget. Yung mga dating hakbang na medyo sa tingin ng ating mga kababayan ay medyo tago o medyo hindi kita sa mata ng publiko, yun po ay ating bubuksan na. Yun po yung pagdating sa una, yung pagtalakay sa mga proposed amendments, pangalawa, yung pagdating po sa BICAM, at pangatlo po dahil meron ng mga civil society organizations at people's organizations na uupo sa mismong mga deliberasyon natin, meron na talaga tayong observers doon. So, yun po, dahil po bubuksan na natin yung bawat hakbang sa proseso ng pagbuo ng budget, talaga po mababantayan na ating mga kababayan yung kung ano man yung mga amyenda, kung ano man yung mga pagtalakay pagdating po sa Opo, budget. ma'am, linawin ko lang, dun sa mga, yung participation po ng civil society organizations, iba non-voting po sila, di ba? Yes. Pero pwede rin po ba silang halimbawa mag-suggest na, ay ganito, mas magandang ito ang pondohan o kaya tanggalan ng pondo itong ahensya na to? Pwede po ba yung ganun? Opo, meron po, magkakaroon po tayo nung tinatawag na People's Budget Review. So magkakaroon po ng isang buong araw yung ating mga kapartner sa civil society na i-presenta po sa atin yung kanilang mga proposal o yung kanila pong mga katanungan pagdating po sa budget. Bukod po dun sa People's Budget Review na yon, every week po, tuloy-tuloy po yung engagement. Meron pong tinatawag na task force na binuo po sa loob ng Kongreso na magiging kapartner po ng ating civil society organization. So tuloy-tuloy po yan. May patuloy po tayong feedback loop sa kabuuan po ng budget deliberations. Ako isa na lang, Congresswoman Swansing. Dito, mainit ngayon yung tungkol sa flood control projects. Yes. Syempre ho, ang mga kongresista naman, merong kanya-kanyang distrito. Yung tawag doon, mga kanya-kanyang parochial concerns, di ba? Lagi yan. Oo, paano nyo po ito pinaghahandaan o paano nyo ito i-handle? Kasi meron ng latag yung DPWH. Ang bilin na presidente, ito, stick dito sa mga priorities na ito. Kaya lang, paano naman din yung mga, kung halimbawa na waglit, di ba? Hindi na ipasok dito yung concern ng kongresista sa kanyang district. Tsak, babahain kayo po ng request niyan eh. So, ma'am, anong game plan ninyo sa mga ganyang sitwasyon? Opo, sa akin po, ito po personal view ko po ito. Ang akin pong priority would be to fund the flood control projects dun po sa mga lugar na na-identify po bilang flood control areas. Kasi po, nakita po natin yan na nangyari na dahil po, di ba po, yung nagkakaroon po ng flood control area dun sa mga kadatig ng mga probinsya, yung iba pong mga areas na talagang, at probinsya na talagang flood control, sa kanila po bumababa yung tubig. Kaya yun po talaga yung ating titignan. Makikipag-ugnayan po ako sa mga regional offices ng DPWH at mga regional development councils para po bumuo ng regional flood mitigation plan. Para po yung mga areas na kinakailangan talaga, yun yung ating mapondohan. Opo, agree po ako doon. May mga pagkakataon talaga na kailangan ko pong
makausap yung aking mga kasama sa Kongreso kasi kung meron man pong mga areas na kanilang i-advocate na lagyan po ng flood control projects pero hindi po talaga kailangan po naming mag-usap patungkol doon and unfortunately po meron din tayong mga kailangan na tanggihan ng mga requests dahil kung hindi po talaga kailangan kasi need-based po ang ating magiging pagbalangkas noong mga proposal sa ating amyenda sa budget. Kaya yun po, talagang titignan natin kung saan pinaka-kinakailangan at doon po natin popondohan. Ako last question na lang po, Congresswoman Swansing, kasi batay po doon sa budget briefing schedule, ang nakalagay po si Attorney Zuleika Lopez yung haharap para sa Office of the Vice President. So far po ba, as of this moment po, wala pang advice kung ang Vice Presidente po si Vice President Sara Duterte yung mismong haharap para depensa yung kanyang budget? As of today po, wala pa pong advice. I will get back to you po if in case by tomorrow we get confirmation or sometime this week. Pero sa kasalukuyan po, wala pa pong confirmation mula po sa Office of the Vice President kung a-attend po ang ating Vice Presidente sa mga deliberasyon. Pero i-require niyo ho ba na si Vice President ang humarap? I mean, hindi niyo aaprubahan kung hindi siya ang haharap? Titignan ko po kasi sa nakaraan po yung heads of agencies po yung ating Yes, totoo. ini-invite. Pero may mga pagkakataon din po kasi sa nung mga nakaraan na halimbawa po sa Office of the President, paminsan po sa Executive Secretary Bersamin po yung ating request na nandun. Pagdating po sa side ng judiciary, paminsan po yung court administrator po or justice po yung ating tinitignan na tumatalakay ng budget. So tinitignan po natin yan kung sino po yung kinakailangan natin na maging representative sa panig po ng Office of the Vice President. Opo, pero sa inyo pong palagay mas mainam kung mismong Vice Presidente po yung humarap? Mas maganda po talaga kasi magkakaroon po tayo ng magkakaroon po ng pagkakataon yung Office of the Vice President na talagang mapaliwanag po sa atin yung mga pangangailangan ng kanilang ahensya. And as I mentioned po, Ma'am Isa, when we did our interview last Thursday, talaga pong sa parte po ng Committee on Appropriations, talaga pong atin pong i-extend yung courtesya sa ating mga kapartner sa Executive Department pagdating po sa di ba po, the courtesy commensurate to their offices, especially po for the heads of agency. So, yun lang naman po yung kagustuhan natin na magkaroon ng magandang pagtalakay patungkol po sa budget. So, yun po, we will extend the courtesy and respect commensurate to the Office of the Vice President. Ayun. And with that po, Congresswoman, magpahinga ka na ngayon dahil bukas, busy ka. Opo, actually po, nakikita niyo po medyo malat po yung boses Oo ko kasi nga. ang dami pong nangyari ngayong linggo. So kailangan ko pong magpahinga Magpahinga. dahil bukas po siguro po titignan natin. Alam niyo naman po yung buong araw talaga yung DBCC. So, opo, thank you so much for Good that. luck po. Good luck, Thank you and Congresswoman. good luck, Salamat po. ma'am. Pahinga ka na. Thank you so Opo, much po. Maraming salamat po, Ma'am Isa, Ma'am Nympha. Thank you very much for having me on your program and have a great day Yan, po. salamat Thank you so po much mga po. Ingat kapuso. palagi. Si Congresswoman Micaela Swansing, 1st District ng Nueva Ecija at Chairperson ng House Committee on Appropriations.